Alam nyo ba na isa sa mga paborito kong ulam yung beef steak? Pero mahal ang beef kaya pork yung ginagamit ko. Sa ating recipe ngayon, ibahin natin yung part ng baboy na gagamitin natin. Pata naman ang ating gamitin. Nako, sigurado ko magugustuhan nyo din to. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pork pata ala bistec Tagalog. Yung pagkakaluto, yung malambot na malambot yung taba. Nako, napakasarap nito at sigurado. Sira na naman ang diet mo at talagang mag-aagawan kayo sa kanin. Sobrang basic lang lutuin ito, kaya nyo to, kaya samahan nyo na ako sa aking kitchen. Ituturo ko na sa inyo kung paano, tara! So kapag nagluluto ako ng mga pata, ito yung una kong ginagawa, pinakukuluan ko muna yan, tubig na merong kasamang suka para kung medyo may antay yung ating pata ng baboy, matanggal muna yan. Mabilis lang naman yan, mga around 10 to 15 minutes lang. So after natin mapakuluan yan, tanggalin natin, hugasan, then papalamigin muna natin yan, tapos mamaya maglalagay tayo ng mga seasonings kapag malamig na yan. Ito, ready na yung ating pata, maglalagay tayo ng toyo, kalamansi, yan yung pinaka-basic. At maglalagay din tayo ng pamintang durog. Pagkatapos, haluin lang natin ng maigi. Then, ibababad natin yan for at least 45 minutes to 1 hour. Habang ginagawa natin yan, baka naman hindi ka pa nakasubscribe. Click mo na yung subscribe button para nakafollow ka na. At magkaroon ka ng notification kapag meron tayong mga bagong uploads and new recipes. So after an hour, pwede na nating iluto yung ating pata. So ang gagawin natin, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. San lang natin yung kala natin sa medium flame, maglagay ng konting mantika. After natin magisa, ilagay na natin yung ating marinated na pork pata. Gisahin lang natin yan ng saglit. After that, ilagay natin yung pinagbabara natin ng pork pata. Kaya huwag nyo itatapon. Maglagay na rin tayo ng tubig para maumpisahan na natin yung pagpapakulo. Saktong matakpan lang natin yung pata para maganda yung pagkakaluto. At kapag nga pala kumulo yan, hihinaan natin ng apoy para sa ating pagpapalambot ng ating mga pata. During ng pagpapalambot natin, balibaligtarin nyo yung pata para pantay yung pagkakaluto at hindi rin masunog yung ilalim ng ating niluluto. At kung sakaling hindi pa yan malambot, magdagdag lang kayo ng tubig hanggang sa lumambot na yung pata. So ayan, kung makikita ninyo, reduce na yung liquid natin, sauce na lang yan, and napakalambot na ng ating pata. At this point, pwede nyo nang tikman yan para kung ano yung kulang sa inyong panlasa, pwede kayo magdagdag. Ako, nagdagdag ako dito ng oyster sauce, kalamansi, asukal, konting asin, at pamintang durog. Pwede rin kayo maglagay ng pork cubes or any powder seasonings na preferred niyo. At kapag okay na sa inyo yung lasa, ilagay na natin yung ating onion rings. I-simmer lang natin yan kung ano yung gusto niyo. Kung gusto niyo ng crunchy, kung gusto niyo na medyo malambot, depende sa inyo kung gaano katagal isa-simmer. Pero ako, gusto ko medyo meron pa siyang bite, may crunch. Kaya saglit ko lang yan isa-simmer. At ito na, luto na ang ating pork pata ala bistec Tagalog. So, ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na yung mainit yung kanin. Kumain na tayo at hindi na talaga ako makapag-antay. Sarap na talaga ako dito sa aking ulam. Okay, kain na.